Online appearance ni Congressman Teves tinanggihan ng House Ethics Committee. Mambabatas binigyan ng Kamara ng hanggang bukas ng hapon para umuwi ng Pilipinas. Hindi ko na lang banggitin kung sino kasi baka magkamali-mali pa yung sabit ko. Basta I think there are 4 or 5 and 2 board members. Banta sa seguridad ng 5 mayors at 2 board members sa Negros Oriental, kinumpirma ng Philippine National Police. Paglilinis sa 2 barangay sa Verde Island na napasok na ng oil spill, puspusan. Doon kami pwede mag-open forum and then we can discuss ano ba talaga ang issues na gusto nilang i-tackle. Senado at Kamara magsasagawa ng executive session para pag-usapan ang charter change. Last week, I already requested for the designation of some of our regular employees as acting immigration officers so they can be deployed also as to the counters. Bureau of Immigration magdadagdag ng tauhan sa mga paliparan bilang paghahanda sa week-long holiday. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Sumuko ang isa pang sospek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Dati itong sundalo at ayon sa mga otoridad, may direkta itong partisipasyon sa krimen. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano raw ang naging partisipasyon niya sa krimen at gaano kahalaga o kabigat ang mga impormasyong hawak niya at sapat ba ito para idiin yung mastermind sa pamamaslang? John, batay kanina sa pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla at gayon din ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr., yung kanyang partisipasyon, John, ay hindi naman nila tinukoy ng direct kung ano specific. Pero ito umano ay isa sa mga direktang may partisipasyon doon sa nangyari ngang pagpatay kay dating Governor Ruel Degamo. Kasama din daw ito, June, doon sa grupo nga ng pumatay sa dating gobernador. At doon naman sa kung gaano kabigat, June, yung impormasyon ayon pa sa mga otoridad. Alam kasi nitong suspect na ito, yung iba pang mga suspect na nahuli sa ngayon. Kaya yun nga ang iniisip ng mga otoridad o kinukonsidera na yung kanyang pahayag talagang may kapamigatan dahil yung mga iba pang mga gumawa ng krimen ay kilala nila na nagpapakitang nandoon nga siya, kasama siya sa paggawa noong krimen. At kung gaano naman kabigat para matukoy yung mga mastermind, wala pang binanggit ang Department of Justice, particular sa issue na yan, June, dahil nasa case build-up pa umano sila. Ibig sabihin, lahat ng mga ebidensya ay kanila pang kinakalap at wala pa sila sa punto na tiutukoy nila yung mastermind. Pero ang kanilang tiniyak ay merong masasangkot o mananagot at makakasuhan dito sa pagpatay nga sa dating gobernador ng Negros Oriental. At sa ngayon, June, ay hawak na nga ng National Bureau of Investigation o NBI ang isa pang suspect sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Sumuko ito sa Armed Forces of the Philippines o AFP noong nakaraang Biyernes sa probinsya ng Negros. Ito ay dating sundalo na natanggal umano sa serbisyo noong 2016 dahil na involved o nasangkot sa illegal na droga. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Andres Centino, ito ay pinangalanan ng unang mga nahuling suspect. Last year nandun na siya. So, nakasama na rin siya sa grupo. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, may direkta itong partisipasyon nga sa krimen. Kaya naman naniniwala si Special Task Force Degamo Chairman at Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. at gayon din si Secretary Remulla na malaking papel ang ginagampanan nito sa investigasyon sa kaso. Pinagtibay-an niya nito ang testimonya ng mga naunang nahuling suspect. He knows the other people who were involved. Kaya alam natin ang yung extent ng network. Kaya
marami pa kaming persons of interest na hinahanap. Sinabi pa ng Department of Justice may mga pangyayari na nagpapakitang sangkot si Congressman Teves sa pagpatay kay Digamo, pero hindi pa masabi ni Secretary Remulla kung ito nga ang utak sa krimen. There are circumstances which lead you to the conclusion that he was perhaps involved in the crime. But the specifics of that we cannot tell you. Kung mabibigyan tayo kung ano ba yung mga partikular na inihahayag ng taong. Yan ang ating balita mula dito sa DOJ. Alex Tudor. Oo, Dante, nasabi ba kung ano ang nag-udyok doon sa suspect na sumuko? Yes, yung batay sa pahayag kanina ni AFP Chief of Staff General Santino, dahil nga kakilala ng mga active pa ngayon na mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, yung kanyang kamag-anak. So kinausap nila ito din, no? Itong kamag-anak nito na sumuko ngayong suspect para sumuko nga. At parang ang nangyari naman din ay napapayag nila na sumuko itong suspect na ito dahil nga dating military, dating sundalo, ay yun ang nakita ngayon na doon na rin sumuko sa Armed Forces of the Philippines dyan sa Negros Oriental. So sa madaling sabi, malaki rin ang ginampan ng papel ng kanyang kamag-anak para sumuko itong suspect na ito. Dante, ilan na lang ba ang hinahanap ngayon ng otoridad ng mga suspect? Yes, yun. Dito nga ngayon, dahil sa pagsuko nitong isa pang suspect at may iba pa siyang mga binagit sa pangalan, ayon pa kay Justice Secretary Crispin Remulla na sa 4 hanggang 8 pa June, yung pinaghahanap na persons of interest o POI kaugnay dito sa pagpatay kay dating Gobernador Ruel Digamo. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police na may banta sa seguridad ang 5 mayors at 2 board members sa Negros Oriental. Ang mga ito ay nakipag-usap na kay DOJ Secretary Remulla. Ito ang balita nila Lane Moreno. Ang alam ko lang, mayors who have threats, who are also, may mga threats sila, kaya they would like to meet the DOJ. May ilang opisyal umano sa Negros Oriental na nagkakaroon ng banta sa kanilang seguridad kaya nais silang makipag-usap kay Justice Secretary Remulla. Bagamat hindi na pinangalanan pa ni Pamplona Mayor Janice Digamo ang mga nasabing opisyal, kinumpirma naman itong kaalyado sila sa politika ni Governor Roel Digamo. Hindi ko na lang banggitin kung sino kasi baka magkamali pa yung sabi ko. Basta I think there are 4 or 5. And 2 board members. Tinatanong pa ba yan? Obviously, yes. May mga ano yan, may mga suspicion din na. Kinumpirma naman ng Negros Oriental Police Provincial Office na may mga alkalde na nag-request ng security detail dahil sa banta ng kanilang seguridad. Pero patuloy pa ang kanilang validation kung kanino ito nanggaling. Yes, actually may mga security silang deploy ngayon, temporary. With that situation, we have to proceed with their request. Kailangan namin bigyan. Although we have to validate. May initiative kami, lahat ng police station, na lahat ng mga local executive naman ay nabibigyan ng kaukulang security. Ngayong araw, balik na sa trabaho ang alkalde kahit hindi patuloy ang maayos ang kalagayan nito. Patuloy pang naghahanap ng abogado si Mayor Janice na tatayo sa kanilang pamilya. Una nang nagsabi si dating presidential spokesperson Harry Roque na tutulong siya ng legal sa pagsampa ng kaso laban sa mga sospek. Pero may ilang abogado nang nag-volunteer na tutulong sa kanila. Samantala, nanunumbalik na ang kumpiyansa sa kaligtasan ng mga taga-Negros.
nakikita naman natin yung kumpiyansa ng tao sa probinsya bumabalik na, no, na importante magkaroon ng kumpiyansa sila na hindi na mangyayari ito, mawala na yung mga illegal firearms doon, no, yung mga at yun ang ginagawa ng PFP at ng AFP. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasira ang shelters o pansamantalang tinutuluyan ng daang-daang quake survivors sa Syria dahil sa baha. Ayon pa sa Syria's Civil Defense o White Helmets, may ilang kalsada ring hindi madaanan sa ilang lugar. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. Nagtamo ng pinsala ang dosenang kampo ng mga nawala ng tirahan sa northwestern Syria dahil sa pagbaha. Kasunod ito ng malakas na bagyong tumama sa rehiyon araw ng Sabado, March 18. Sa Idlib province, nasira ang daan-daang shelters ng mga survivors sa February 6 earthquakes. Batay din sa White Helmets, ang Syria's Civil Defense, hindi madaanan ang ilang kalsada sa lugar. Naapektuhan din ang mga kampo maging sa Aleppo. Ayon sa Syria's Civil Defense, mahigit sa 40 kampo ang napinsala kung saan mayroong mahigit 700 tents. Karamihan sa mga tent mabilis lang na naitayo kasunod ng lindol at hindi matibay laban sa mga bagyo. Pansamantala munang inilipat ang mga camp residents sa mga paaralan at mosque na malapit sa lugar. Dagdag pa ng White Helmets na tatanging solusyon ay pagkalooban ng seguridad ang mga sibilyan upang makabalik sa kanilang mga tahanan. Malaki rin ang maibabawas nito sa kinakailangang humanitarian at relief support. Kat Tumaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang dumating sa Moscow, Russia si Chinese President Xi Jinping araw ng Lunes, March 20. Unang biyahe niya ito abroad pagkatapos mailuklok bilang presidente sa ikatlong termino. Ayon sa Beijing, magpapatibay ng tiwala sa isa't isa ang biyahe ng Chinese President. Ayon naman sa Moscow, paiigtingin nito ang strategic cooperation ng dalawang bansa. Kapwa sinabi ng dalawang bansa na hindi makaaapekto sa ugnayan nila ang mga ginagawa ng Moscow sa Ukraine. Didepende sa kooperasyon ng gobyerno ng isang bansa ang pagpapatupad ng warrant of arrest na inilalabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa isang law expert, bagaman mahirap ipatupad ang arrest warrant na ito, may ilang paraan naman upang maisakatuparan ang pag-aresto sa isang head of state. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kung member ka ng Rome Treaty, obliged ka to have the ICC enforce its mandate. Ang mga bansang kasapi ng Rome Statute ay may obligasyon na tumulong upang ipatupad ang inilalabas na warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa isang head of state. Ayon sa law professor na si Attorney Tony Lavinia, walang police power ang ICC kaya naman nakasalalay pa rin sa kooperasyon ng gobyerno ng isang bansa kung tutulungan nito ang ICC na maisakatuparan ang pag-aresto sa isang makapangyarihang individual. Sa kabila nito, ayon kay Prof. Lavinia, may ibang paraan ng ICC upang maipatupad ang warrant of arrest. By treaty, pwede sila humingi ng tulong sa Interpol, sa police forces ng any other country. Sa kaso ngayon ni Russian President Vladimir Putin na ipinaaresto ng ICC, posibleng mag-ingat niya ang Russian President na lumabas sa kanyang bansa dahil sa banta ng pag-aresto. Pag lumabas si Putin sa mga bayan, pupunta siya sa mga bayan na miyembro ng Rome Treaty, that's more than half of the world's countries, 123 countries yan, pwede siyang hulihin. Halimbawa, hindi siya makakapunta ng Germany, hindi siya makakapunta ng Sudan, hindi siya makakapunta sa karamihan ng mga bansa sa mundo. Ang Russian President ay nahaharap sa alegasyon na war crimes dahil na rin umano sa hindi makatarungan deportasyon sa mga bata at iba pang residente ng Ukraine patungo sa Russia. Hindi miyembro ng ICC ang Russia kaya't hindi pa malinaw kung papaano ang pagpapatupad ng nasabing warrant.
Humaharap rin sa investigasyon ng ICC ang nakaraang administrasyon ng Pilipinas. Ukol naman sa aligasyon ng crimes against humanity, may kaugnayan naman ito sa kampanya sa illegal na droga ng Duterte administration. Una nang inihayag ng Marcos administration na hindi makikipagtulungan ng pamahalaan sa ICC probe dahil na rin sa maraming kwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dismayado ang ilang mambabatas na hindi natuloy ang pagharap ng ilang senador at kongresista para pag-usapan ang panukalang charter change. Ayon sa liderato ng Senado, ito'y para matigil na ang umano'y sagutan ng mga mambabatas sa publiko sa magkaibang bersyon ng tiyatsa na isinusulong ng Senado at Kamara. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Hindi naman po masama ang loob kasi ako po ay soldier eh. Kailangan pag sinabi ng commander ko na si Senator President Mig Zubiri, susunod po ako. Malungkot ako din na tuloy kasi gusto ko talaga magkabakbakan eh. Oo, eto na talaga yung inaantay ko. Tanging sina dating Senador Francisco Kittatad at PDP Laban Kusi Wing Secretary General Melvin Matibag ang dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng charter change. Ayon kay Senator Robin Hood Padilla, ito'y matapos ipakiusap ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na huwag munang ituloy ang pagdinig at sa isang executive session na lang muna pag-usapan ng usapin sa tiyatsa. Kasunod ito ng sinabi ni Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga Jr. sa isang panayam na tila nakakahiya na umano ang batuhan ng salita ng ilang mambabatas at dapat na lamang resolbahin ito sa pribadong paraan. Ayon kay Senator Zubiri, mas mainam kung pag-usapan na muna kung ano ng balak ng dalawang kongreso sa magkaibang bersyon ng Senado at Kamara. Doon kami pwede mag-open forum and then we can discuss ano ba talaga ang issues na gusto nilang i-tackle. Iba yung gusto ni Senator Padilla na con-as sila, con-con. So kung may disagreeing provisions, that means wala na, patay na ba to? It is not going to be healthy if both houses are going to be fighting on this particular issue. Paliwanag ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, alinsunod din anya ito sa tradisyon ng Senado at Kamara na hindi pag-imbita bilang resource persons sa mga kapwa mambabatas bilang kortesiya. That parliamentary courtesy meaning, kung resource persons yung congressman, ibig po sabihin, pwede po natin i-grill at i-interpolate yan. And we can also, what happens if there's a difference in opinion? How will you treat the difference in opinion? Pag uminit pang ulo nila at tumaas ang boses, hindi naman maganda yun. Bago nito, sinabi ng counterpart ni Senator Padilla na si House Committee on Constitutional Amendments Chairman Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez na dismayado siya dahil bigla na lamang umanong kinansela ang imbitasyon sa kanya ng komite. Ayon sa kongresista, nakahanda na sana siyang dumalo sa Senado para ipresenta sa mga senador ang naging basehan at datos sa kanilang bersyon ng tiyatsa. Samantala, nilinaw rin ni Senator Zubiri ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez sa isang pahayag na bukas umano siya sa panukala ng Kamara na amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Giit ni Senator Zubiri na nanatiling hindi niya prioridad ang tiyatsa. My open-mindedness is for us to discuss further on this issue. It does not mean that my position has changed. I'm only one. Lagay mo na. Isa lang ako. Inaasahang isasagawa ang executive session pagkatapos ng session break at nangako si Senator Zubiri na isa sa publiko ang buod ng pag-uusapan sa pulong. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 2 linggo bago ang nakatakdang week-long holiday sa darating na Abril, pinaghahandaan na ng Bureau of Immigration ay inaasahang dagsa ng mga pasaherong biyahe palabas ng bansa. Kaugnay nito, magde-deploy ang ahensya ng karagdagang immigration officers sa mga airport upang maiwasan ang mahabang pila ng mga pasahero. Ito ang balita ni Janice Inhente. This coming Holy Week, we will direct main office assigned immigration officers to render airport duties to augment as we are expecting a surge of passengers during, before, during, and after Holy Week.
Ngayong mas maluwag na ang mga COVID-19 restriction at halos balik na sa normal ang sitwasyon, inaasahan na ang dagsa ng mga magbabakasyon sa darating na long holiday mula April 6 hanggang April 10. At dahil marami ang bibiyahe para samantalahin ang mahabang bakasyon, ngayon pa lamang naghahanda na ng karagdagang mga tauhan ang Bureau of Immigration na itatalaga sa mga airport upang maiwasan ang mahabang pila ng mga pasahero. Ayon kay Immigration Commissioner Attorney Norman Tansingco, dadagdagan pa nila ang kanilang mga tauhan sa immigration counters sa mga paliparan, lalo na sa Ninoy Aquino International Airport upang masiguro na maasikaso ang dagsa ng mga biyahero. Bukod sa dagdag tauhan, inaayos na rin ng BI ang shifting sa schedule ng mga immigration officer upang matiyak na sapat ang kanilang manpower para tugunan ang dami ng mga pasaherong dumadaan sa immigration screening. Last week, I already requested for the designation of our regular employees as acting immigration officers so they can be deployed also as to the counters. We are reviewing also the shifting schedule of our immigration officers, so much so that in case of peak hours, we have 100% capacity in our counters in coordination also. Samantala, bukod sa dagdag puwersa sa mga paliparan, nagsimula na rin ang Bureau of Immigration ng retraining sa kanilang mga tauhan upang hindi na maulit pa ang nangyaring insidente kung saan isang pasahero ang naiwan ng flight dahil sa dami ng hinihinging impormasyon ng isang immigration officer. We are already in the process of implementing some reforms because of what happened with this particular passenger. Starting today, we have retraining of our supervisors and we will be conducting also pocket trainings while at the airport. Sa ngayon, tinitignan na rin ng Manila International Airport Authority ang pagdadagdag ng immigration counters sa Terminal 1 at 2 ng NAIA. Ito ay upang maiwasan ang congestion o haba ng pila ng mga pasahero dahil sa limitadong counters ng immigration. In Terminals 1 and 2 right now, the immigration counters are 4-man counters. Sa Terminal 3 po, 2-man counters lang siya. So what we're looking at to fast track and do a short-term increase in the number of officers is to convert that from 2-man to a 4-man counter. Muli namang nagpaalala ang mga airport officials sa mga pasahero na agahan ng pagpunta sa airport upang maiwasan na maiwan ng flight, lalo't may mga screening pang pagdaraanan bago makasakay ng eroplano. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang mahigpit na ugnayan at pagtutulungan. Ito'y kahit anong pagsubok na kaharapin ng bansa na hamon sa ipinatutupad nilang peace and security sa Pilipinas. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Sana tayo, kapulisan, kasundaluhan, will work together to make the lives of our countrymen beautiful. Magkatuwang ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng bansa. Ito ang tiniyak ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay AFP Chief of Staff General Andres Centino, ang militar ang nangunguna sa paglaban sa insurgency sa mga kanayunan, habang ang PNP naman ang namamahala sa kaayusan sa mga kabayanan. It is also the AFP who is entrusted to provide support. We have what we call law enforcement support operations, which we have done together with the other law enforcement agencies in supporting the PNP, in ensuring that there is peace and order in our country. As stewards of our nation's defense, the PNP and AFP are inseparable linked, each relying on the other to share a mutual goal: to uphold and preserve the tranquility, security, and well-being of our beloved country, preserving its interests with utmost dedication. Sinabi pa ni General Azurin na sa maayos na pagtutulungan at kooperasyon, matitiyak ng PNP at AFP ang kaligtasan ng publiko.
I am optimistic that with our collective efforts, we will be able to overcome any obstacle that comes our way because life is indeed beautiful. May payo naman si General Centino sa mga pulis. May we never tire of fulfilling our oath of service and keeping our fellow Filipinos free from threats, free to dream of a bright future. Muling nasubukan ang mahigpit na koordinasyon at pagtutulungan ng AFP at PNP sa mabilis na pag-aresto sa mga ex-army na suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Magkatuwang din ang PNP at AFP sa pagpamanatili ng kaayusan ngayon sa Negros Oriental. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng North Korea na nagsagawa ito ng simulation na isang nuclear attack sa South Korea sa pamamagitan ng isang ballistic missile launch sa nakalipas na weekend. Panglimang missile demonstration na ito ng Pyongyang ngayong buwan. Bilang pagtugon din ito sa pinakamalaking joint military drill exercises ng Estados Unidos at South Korea sa loob ng ilang taon. Batay sa ulat, nagbigay ng direktiba si Kim Jong-un sa militar na magsagawa pa ng dagdag na drills upang mapaiting ang kahandaan ng kanyang nuclear forces. Sa gitna ito ng umano'y aggression o pandarahas ng kanyang mga katunggali. Paigtingin ng central banks ang daloy ng US dollar sa pamamagitan ng global financial system. Ito ay upang pawiin ang pangamba sa merkado bunsod ng nakaambang financial crisis. Ito ang balita ni Dale De Castro. Nagsanib-puwersa na ang ilan sa pinakamalaking central bank sa mundo upang pigilan ang nakaambang pagkalat ng isang banking crisis. Inanunsyo ng 6 na central banks, kabilang na ang Bank of England, ang pagpapaigting ng daloy ng US dollars sa pamamagitan ng global financial system. Layon nitong bigyang muli ng assurance ang merkado sa gitna ng pangamba kasunod ng pagbagsak ng 2 regional US banks ngayong buwan. Mula araw ng Lunes, March 20, magsisimula ang US dollar liquidity swap line arrangement. Sa pahayag ng Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, European Central Bank at Swiss National Bank, mahalagang suporta ito upang mabawasan ang strain o bigat sa global funding markets, gayon din ang epekto sa supply ng credit sa mga household at negosyo. Sa halip na gawin ng borrowing o panghiram sa open market, maaari nang dumiretso ang British banks sa Bank of England na manghihiram naman sa US Federal Reserve. Gayon din ang gagawin ng mga bangko sa Eurozone, Canada, Japan, Switzerland at Estados Unidos. Ginawa rin ng hakbang kasunod ng makasaysayang kasunduan na takeover ng UBS sa rival nitong Credit Suisse Group araw ng Linggo, March 19. Makasaysayan ng kasunduang ito na suportado ng Swiss government. Magbabayad ang UBS ng 3 billion Swiss francs o 177.07 billion pesos para sa 167-year-old na Credit Suisse at aakuin ang 5.4 billion US dollars o 295.2 billion pesos na halaga ng pagkalugi nito. Inaasahan naman ang tuluyang pagsasara ng Credit Suisse sa pagtatapos ng 2023. Dale De Castro, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasok na sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 9 ang Malacanang Team OPPMS Trailblazers, gayon din ang NHA Home Masters at GSIS Furies. Samantala nagpaalam na sa liga ang Senate Defenders. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Matira ang matibay,
Yan ang ipinamalas ng Malacanang Team OPPMS Trailblazers at Senate Defenders sa kanilang makapigil hiningang bakbakan kahapon sa nalalapit na pagtatapos ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 9. Abante ng 3 puntos ang Senate sa first quarter, 28-25. Umakyat sa 8 puntos ang bentahe ng Senado, subalit natapyasan ng Malacanang sa 4, 45-41 end of second quarter. Kontrolado pa rin ng Senate ang momentum sa third quarter kung saan umakyat pa sa 10 ang abante bago na ibaba sa 7 puntos ng OPPMS, 64-57. Last quarter, lumobo sa 12 points ang advantage ng Defenders courtesy sa 3 ni Lawrence Gasparillo. May 4 minutes and 40 seconds pang nalalabi. Pero nang ibabaw ang never say die spirit ng Malacanang team sa pangunguna ni John Kenneth Aljard na nagbuslo ng napakahalagang 7 points higit 3 minutes left ng ball game. Nasundan pa ng much-needed 3-point shot ni Paul Carbajal last 1 minute para agawin na ng Malacanang team ang abante, 84-82. 11.11 seconds left, isa pang 3 ang naipasok ni Gasparillo at naidikit ng Senado sa 87-88 ang score. May pagkakataon pa sana na maipwersa ng Senate ang overtime game, subalit looking for the tie, what a block by Carbajal against Nat, and at the buzzer, spectacular defensive play by Carbajal. tumunog ang buzzer sa score na 89-87. Panalo ang Malacanang team. Best players of the game sina John Kenneth Aljard na may 22 points at si Paul Carbajal na may 12 points. Dahil sa panalo, pasok na sa quarterfinals ang OPPMS Trailblazers. Nag-adjust kami come the second half from the press to man-to-man defense. Kahit na alam kong limited naman yung personnel ko, tinry pa rin namin kasi sabi ko nga, this is a do-or-die game, no, tomorrow na to. So sabi ko, todo nyo na, kung lahat ng galing nyo, ilabas nyo na. And yun, luckily, medyo maganda yung naging outcome. Hats off ako sa players ko, nakita nyo naman gano'n ka-limited yung rotation ko, but they delivered despite being injured si Chris Dalaten, parang third quarter ba yun? So talaga, sabi mo nga, salamat Lord. Habang magpapaalam na sa liga ang Senate Defenders. Pasensya na doon sa mga beneficiaries namin, and kinapos tayo this season. So sana makabawi next season, pero sana napasaya namin kayo kahit pa paano. Salamat kay Kuya. Sa second game, kapwa pasok na sa quarterfinals ang NHA Home Masters at GSIS Furies. Ito ay sa kabila ng tinalo ng NHA ang GSIS sa isa pang makapigil hiningang bakbakan sa score na 102-95. Best players of the game sina Alvin Vitog na kumolekta ng 28 points, 8 rebounds, 3 assists at 2 steals. At si Antonio Lustestica Jr. na nag-ambag ng 18 points, 3 assists at 1 steal. Tila nasayang naman ang 35 points ni Jonathan Pareño at 18 points ni Rene Boy Bansali para sa GSIS. Hirap na hirap nga kami dahil kulang ako sa tao, dami injured sa akin, pero kahit may injury sila, pinipilit nila makapaglaro na maganda. So sana magtuloy-tuloy na ito hanggang sa semifinals. Unang-una, yung players, kulang kami. Maraming nawala sa amin. Pero all in all sa akin, okay na rin yung pinakita ng mga players ko. Hanggang sa uli, pinilit nilang lumaban. Para sa akin, yung last game ngayon, ginawa namin parang practice for the next round. Hindi na kami naggumamit ng play, hindi na kami nag-adjust. Parang maging unpredictable yung laro namin. So kung mapapansin mo, hindi kami umawak ng board, wala kaming ginagawa. Sinabi lang namin, maglaro kayo ng para kayo naglilimahan lang.
i-enjoy nyo yung game, kumuha kayo ng kumpiyansa para sa next round. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagdag kaalaman po, bakit kaya tayo hindi mukhang fresh? Nako, baka sobra na po tayo sa sugar. Ha? Ayon sa mga eksperto, ang sobrang sugar ay kumakapit po sa fats at protein natin sa balat. Dahil dyan, nasisira ang collagen at elastin ng ating mga balat. Ito po ang dahilan kung bakit nawawala ang smoothness ng balat at parang mukhang walang sigla. At isa pa, dumadami ang wrinkles kahit batang-bata pa. Ha? Kaya tandaan na limitahan ang ating sugar intake para laging looking fresh ang skin. Ilan lang ba ang dami ng sugar intake natin? Ayon sa mga eksperto, sa babae, 6 teaspoons per day. Habang sa mga lalaki naman ay 9 teaspoons kada araw lang. Pero tandaan na bahagi rin po ng skincare ang klase ng pagkain na ating pong kinakain. Huwag natin pong iasa sa mga skincare products ang freshness ng skin. Mahalaga siyempre ang masayang kalooban at puso dahil nagre-reflect po yan sa labas. Sana may natutunan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Puspusan ng paglilinis sa 2 barangay sa Verde Island na napasok na ng oil spill. Ipinagbawal na rin muna ang paliligo dito dahil sa kumakalat na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress. Ito ang balita ni Benedict Samson. Benedict, paano nakumpirma ng PCG na nakapasok na nga sa karagatan ng Batangas itong pinangangambahang oil spill mula sa Oriental Mindoro? At ano ang mga hakbang na ginagawa ng mga otoridad maging ng mga residente dyan? Yes, Monica, sa pagpapatrolya nga ng Philippine Coast Guard at Bantay Dagat, na-monitor nga itong oil spill bandang alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga kanina. At sa ngayon ay puspusan yung clean up drive sa naturang isla. Umabot na sa Verde Island sa Batangas kaninang umaga ang oil spill na mula sa Nauan, Oriental Mindoro. Kaya naman puspusan na ang paglilinis ng Philippine Coast Guard, Bantay Dagat at mga residente ng Verde Island sa kumalat na langis. Opo, right na po, confirmed na meron na pong sightings dito sa Isla Verde. So ngayon po yung reported medyo marami-rami na po. Pero doon pa lang po sa dagat, nako-combat na po natin. Mga 4.4 kilometers pa lang po, andun na po yung team natin na nagko-combat. Kaya pagdating po dito sa shore, medyo manipis-nipis na po na konti. Sa pagtama ng oil spill sa Verde Island, 2 barangay ang kasalukuyang apektado. Ito ang mga barangay ng San Agapito at Barangay San Agustin. Sa ngayon po, kino-combat na po ng Philippine Coast Guard natin yung oil spill doon. Mangyari lang pong last week, nagkaroon na po tayo kagad ng assumptions na baka pumunta nga po rito. At ang unang landfall niya dito sa Isla Verde. So, out of anticipation, nagpadala na po tayo ng strike team doon na may mga oil spill booms, may mga manpower na po tayo, and coordination na rin po dito sa lalawigan ng Batangas. Monica, sa isang maritime advisory na inilabas ng PCG Batangas, nakasaad na ipinagbabawal na ang swimming, diving at iba pang pagliliwaliw sa dagat. Habang nagpapatuloy ang cleanup activity ng mga otoridad at maiwasan na rin yung sakit na maaaring maidulot ng tumagas na langis. Patuloy naman ang paggawa ng mga artificial oil spill boom ng lokal na pamahalaan. Monica, sa Barangay Pinamukan proper, ang Barangay Treasurer at Disaster Officer na si Annabel Cueto ay nananawagan sa kanyang mga kabarangay na tumulong sa pag-iipon ng mga bunot ng nyog na maaaring gawing improvised oil spill boom. Maging siya ay nag-iipon na rin at nangongolekta ng mga bunot ng nyog na maaaring makatulong sa pagkalat ng langis.
makatulong sa pag-iwas sa pagkalat ng langis, Monica? Kasi para sa atin, para lalo na sa amin, baybayin, na yun yung pinaghahanap buhay, yun yung source ng pagkain, pampaaral, ganon, makatulong naman. Yung simpleng, pwedeng sa halip natin itatapon lang or kung saan ilalagay, ilagay na lang natin na, kumbaga, pwedeng sa sako, kung anong effort mo, basta ka lang makatulong. Sa ngayon, nagpapatuloy ang assessment ng PCG sa lawak ng kumalat na langis sa Verde Island. Monica, as of this moment, nasa 230 liters na nga ng langis yung nakokolekta ng mga tauhan ng PCG at Bantay Dagat doon sa Verde Island. At nilinaw din ng PCG dito sa Batangas na kanina sa aerial survey na ginawa ng PCG ay walang namataan na oil spill. Pero doon sa ground, Monica, ay meron silang nakokolekta at ito nga ay nasa mahigit 200 litro na, Monica. Yes, Benedict, no, 200 liters, marami-rami na rin yan. Kumusta naman yung kabuhayan ng mga tao dyan? Naapektuhan na rin ba nitong oil spill at this point? At yung banta sa kalusugan, sabi ba ng mga eksperto ay may panganib na rin dahil nga narating na ito sa may Batangas City? O Monica, yan na nga yung inilabas ng Maritime Advisory ng PCG dito sa Batangas. Pero antabayan na natin, Monica, kung ipapatigil na nga ba yung pangingisda dito sa mga karagatan sakop ng Verde Island. Dahil ang ipinagbawal pa lamang ay ang paliligo at ang mga diving activities, Monica. Alright. Maraming salamat, Benedict Samson, live na nag-uulat mula sa Batangas City. Hindi pa makumpirma sa ngayon ng Maritime Industry Authority o Marina ang authenticity ng Certificate of Public Convenience na hawak ng kumpanyang may-ari ng MT Princess Empress na pinagmulan ng oil spill sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ayon sa Marina, sa ngayon ay iniimbestigahan pa nila ang mga dokumento ng lumubog na motor tanker at iginiit na wala pa silang inaprobahang amended CPC ng barko. Ito ang balita ni JP Nunez. There is no CPC amendment as of yet. The matter pertaining to that supposed decision is being investigated by the Department of Transportation at present po. Bagaman mayroong naipakitang Certificate of Public Convenience o CPC ang Philippine Coast Guard sa lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro, ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, iniimbestigahan pa ang authenticity nito. Paliwanag ni Attorney Sharon Aledo, ang spokesperson ng Marina, hindi pa tiyak kung talagang legal ang naturang dokumento dahil wala pa namang inilalabas na amended CPC ang Marina para sa MT Princess Empress. Itinanggi naman ni Engineer Mark Anthony Pascua, ang Regional Director ng Marina NCR, na may pinirmahan siyang CPC. Batay sa dokumentong naipakita ng PCG, pirmado ng isang Mark Anthony Pascua ang CPC ng MT Princess Empress kaya't nabibigyan ng clearance na makapaglayag ang barko. As far as Marina NCR is concerned, as far our records are concerned, wala po kaming ini-issue amended CPC sa particular vessel na Princess Empress. That's number one. Number two, wala po akong pinipirmahan na CPC for that particular vessel. Hindi siya authentic, so to speak. Ayon sa Marina, kapag napatunayang walang CPC ang MT Princess Empress, maaaring mapatigil ang operasyon ng kumpanyang may hawak nito. It's an offense, of course, pursuant to our Marina Circular 120, our Circular on Fines and Penalties. And meron din po yung fine, mayroon din po yung may mga sanctions po kapag meron po kaming nakita na mga spurious or hindi po valid and hindi authentic na mga documents. Tiniyak naman ng Marina na handa silang makipagtulungan sa Department of Justice ukol sa plano nitong investigasyon sa lumubog na MT Princess Empress. So we are going to cooperate with the Department of Justice in the investigation they are conducting po. Samantala, maglalabas naman ng nasa 33 million pesos na pondo ang Marina ngayong linggo na gagamiting budget, pambili ng mga personal protective equipment, dispersant at iba pang kagamitan para sa oil spill cleanup na kailangan ng PCG.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ginamit na kanina ang salvage ship at underwater drone mula sa Japan para makita ang kondisyon ng lumubog na oil tanker sa Oriental Mindoro. Samantala, umabot na sa mahigit 200 million pesos ang nagagastos ng pamahalaan sa pagresponde sa insidente ng oil spill. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, nasaan na ngayon yung salvage ship na yan ng Japan at kailan malalaman ang resulta ng assessment sa lumubog na oil tanker dyan sa Mindoro? Magandang gabi, June. Nasa ground zero na ang lugar kung saan pinaniniwala ang lumubog ang MT Princess Empress. Iyan ay nasa karagatang sakop ng Nauhan Oriental Mindoro. Ayon sa mga miyembro ng Incident Command Team kanina, tinatayang nasa 3 araw bago mailabas ang assessment. Maagang nakarating sa Calapan Port ang Shinichi Maru, isang Japanese dynamic positioning vessel. Agad sumailalim sa inspeksyon ang mga crew nito at dumaan muna sa Custom Immigration Quarantine and Security o CIQS. Pagkatapos ay agad itong tumulak patungo sa lugar kung saan lumubog ang motor tanker. Pasado 2:00 na ng tanghali nang dumating ito sa ground zero. Agad nagsagawa ng sonar scanning at maya-maya ibinaba na ang remotely operated vehicle o underwater drone ng barko. Kayang makarating ng ROV ang lalim na 2,000 metro higit kaysa tinatayang 3 hanggang 400 metro na pinaglubugan ng MT Princess Empress. Pagkatapos ng 3 araw, magbibigay ng assessment ang mga eksperto mula sa Japan kung ano ang itsura ng barko at kung saang parte nito nanggagaling ang tumagas na langis. Pagkatapos nito, saka naman pag-uusapan ang susunod na hakbang. Mag-a-assess muna sila kasi maraming stages. Unang stage, mag-a-assess. Ikalawa, kung may makikitang leak, pwede ba tapalan o hindi pwede tapalan. Kung meron laman sa loob or wala, depende sa magiging resulta ng assessment nila. First things first, mahalaga makikita na ngayon ng maliwanag sa camera anong nasa ilalim. Ayon naman kay Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, plano na ng pamahalaan na bumili ng ganitong ROV para mabilis makaresponde sa mga ganitong insidente sa karagatan. Mayroon namang umanong kakayahan ang mga barko ng PCG na lagyan ng ganitong uri ng makabagong kagamitan. Ang pamahalaan mismo kailangan pang mag-procure ng ROV para magkaroon tayo ng sariling kakayanan. Yun ang talagang dapat na solusyon. So nasa plano na po, sir? Yes, last week nag-meeting na kami kasama yung Philippine Coast Guard at sa pamamagitan din ng suggestion ni Governor Dolor, kailangan sa lalong madaling panahon bumili tayo ng sarili nating ROV. Makikipagpulong naman ang mga miyembro ng Incident Command Team sa may-ari ng lumubog na barko at insurance company para mailatag ang kanilang konkretong plano pagkatapos ng assessment. Samantala, umabot na sa mahigit 200 milyong piso ang nagagastos ng pamahalaan sa oil spill response ayon sa OCD. Sad muna ang latest live mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro. Balik sa iyo, June. O Ryan, kasama ba sa 200 million pesos na gastos ng pamahalaan yung pag-deploy dyan ng salvage ship at ng ROV? Hindi, June. Ang gagastos nito nung salvage team na yan na may ROV at maging yung mga tugboat na nandoon sa mismong karagatan para linisin yung langis at maging dito sa Harbor Star na naglilinis naman sa mga pangpang, yan ay gagastusin, kukunin doon sa insurance ng barko. June. Ang pagtaya dyan, Ryan, halimbawa na-assess na kung ano yung posisyon ng barko, kailan iaangat yan o kailan iaangat yung barko na yan para talagang mawala na dyan sa karagatan yung lumubog na motor tanker na yan? Wala pang binabanggit, June. Yun nga ang sinasabi ng Incident Command Team kanina.
Pagkatapos ng 3 araw at sa kanila muling pag-uusapan kasama ang may-ari ng barko at ang insurance company kung ano ang susunod na hakbang na kanilang gagawin, Jun. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Muling nagpulong ang House Committee on Ethics and Privileges para talakayin ang expired na Travel Clearance Authority ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Committee Chairperson at Co-op NATCO Party List Representative Filemon Espares, binibigyan ng komite si Congressman Teves ng 24 na oras para dumalo ng pisikal sa pagdinig. Ito ang balita ni Aileen Cerudo, live. Aileen, ano ang nangyari sa pagdinig kanina at dumalo ba si Congressman Teves kahit man lang online? Yes, June, tinanggihan nga ng House Committee on Ethics and Privileges ang pagdalo ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. via online o virtual meeting. Ayon nga kay Committee Chair at Co-op NATCO Party List Representative Filemon Espares, dapat pisikal na dumalo ang kongresista. Nanawagan ng Ethics Committee kay Congressman Teves na umuwi na ng Pilipinas at pisikal na dumalo sa pagdinig ng komite. Ngayong araw ang deadline na ibinigay ng komite kay Teves para magpaliwanag bakit hindi pa ito bumabalik ng Pilipinas matapos mag-expire ang travel clearance nito. Nakatakdang humarap online ang kongresista ngunit hindi pumayag ang komite. Hindi allowed yung virtual. We need really his physical appearance, meaning it's him to report here in the House of Representatives. Tiniyak ng Ethics Committee na nabigyan ng sapat na panahon at impormasyon si Kong Teves para humarap sa mga pagdinig. Para naman sa dahilan na banta sa seguridad, binagyang diin din ni Espares na handa naman ang Kamara na magbigay ng sapat na tulong. At dahil hindi pa rin nakakabalik ng bansa si Congressman Teves, binigyan na rin ito ng komite ng ultimatum. But kung hindi siya makapag-appear personally in our committee, so the committee would really have its decision, the appropriate sanctions. No? Ultimatum in a sense na nabigyan siya ng time to really go back here in the Philippines. Dahil kung hindi, yun na, mag-provide kami ng aming desisyon what is the appropriate sanction. Hanggang bukas ng alas 4 ng hapon nga doon ang ibinigay na panahon ng komite para kay Kong Teves. 24 hours is there, but then just in case whatever development is that, baka pwede naman namin pag-usapan with the committee. Yes, doon kung hindi pa nga rin humarap si Kong Teves ay magdedesisyon na nga ang House Committee on Ethics and Privileges kung ano ang magiging sanction o parusa na ipapataw sa mambabata. Hindi naman nagbigay ng detalye si Congressman Espares kung ano mga posibleng magiging sanction ng kongresista. At yan muna ang latest. Balik sa'yo. Aileen, bakit hindi naman pinayagan yung online na pagdalo ni Congressman Teves? Kasi sa mga regular naman na mga pagdinig sa Kamara, ay pinapayagan naman ito. Dahil nga nagbalik na nga face-to-face ang House of Representatives, no, may mga mamabatas na nga sinasabi na dapat physical ng aring dumadalo ang mga babagang sa plenaryo. At magiging siguro isa na rin ito sa mga dahilan kung bakit ang nais si Congressman Espares at ang Committee on Ethics and Privileges na physical lang dumalo si Congressman Teves. Alright, maraming salamat, Aileen Cerudo. Walang paramdam si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na uuwi ito ng bansa. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, bilang isang public servant ay dapat umuwi na si Teves at harapin ang mga akusasyon sa kanya. We don't know if he's coming back or not. But if ano kasi yan kung uuwi yan Ang problema nga, parang hindi roon papunta ang usapan. Ayon naman sa abogado ni Congressman Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, alam ni House Speaker Martin Romualdez kung nasaan ang mambabatas. Hahayaan na lamang anya nito si Romualdez na magsalita hinggil dito. Iginit din na abogado na issue pa rin sa seguridad ang dahilan ng hindi pag-uwi sa bansa ng kanyang kliyente.
kami humihingi ng leave kasi nga may threats to his personal security. Pinapahanap ng isang mambabatas ang doktor na tumanggi umanong tulungan ang nasawing Adamson University student na si John Matthew Salilig. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Senator Francis Tolentino na batay sa sinumpaang salaysay ng isa sa 5 respondent na sumuko sa National Bureau of Investigation, isang doktor umano ang sinundo ng pinsan ng isa sa mga miyembro ng fraternity. Pero nang matanong kung maaari nitong tulungan si Salilig, tumanggi umano ang nasabing doktor. Ayon sa NBI, sinisikap na nilang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasabing doktor. Subalit tinanong ni Ralph Benjamin Tan, si Lee, kung pwedeng tumulong yung kanyang pinsan na doktor para asistihan si Matthew. Ang sabi po nung doktor, hindi pwede. Atin po bang hinanap kung sino itong doktor na ito who declined to offer medical assistance na nakita niya na naghihingalo na si Matthew? Kasi po bawat doktor may sinumpaan. Actually, si Liz hindi po napunta sa custody ng NBI, but we will try to locate or malaman kung sino po yung doktor na po yan, Mr. Chair. Sa iba pang balita, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Baguio City na ligtas at maaari pang gamitin ng mga market vendor ang nasunog na public market. Kasunod dito ng mga pangamba ng ilan na delikado ng balikan ito ng mga market vendor. Ito ang balita ni Grace Flores. Walang basis yung announcement na unsafe ito. Tinest nila lahat, yung mga poste, yung mga structure, yung integrity ng structure. Nakapagsimula na muling magtinda ang mga vendor na naapektuhan ng sunog sa Baguio City Public Market. Sa mga naipatayong temporary stalls kaninang umaga, muling nabigyan ng pagkakataong makapaghanap buhay ang 90% ng nasunugan matapos ang 7 araw. Dapat ay aabutin ng 3 buwan bago matapos ang clearing operations at ang pagtatayo ng temporary stalls at makabalik sa pagtitinda ang mga apektadong vendors. Pero dahil sa diwa ng bayanihan, inabot lamang ito ng 7 araw. Talagang nagtulungan lahat. Ito yung resulta ng bayanihan, resulta ng teamwork, iba't ibang ahensya, kung paano nagamit yung lahat ng mga resources, talagang nakapool para talagang nakapokus talaga sa rehabilitation. Kaya ganun kabilis. Dahil sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, uniformed personnel at volunteers kaninang umaga, na-turn over na ang higit 1,000 temporary stalls sa market vendors. Nasa kabuang 124 na dry goods, 50 refreshment at 10 kainan ang muli ring nabuksan. Kaya naman laking pasasalamat ni Aling Nemesia dahil sa mabilis na paglilinis at pagpapatayo ng kanilang pansamantalang lugar para makapagtinda. Nagpapasalamat kami sa pangunguna ni Mayor Magalong kasi ang bilis-bilis. Wala pang 7 days, ang pinangako niya sa amin ay 7 days. Pero kinabukasan, nandyan na kami sa gilid ng kalsada. Although na nandyan kami sa gilid, binigyan niya pa rin kami ng bubong. Pero may ilang tendero, gaya ni Mang Manuel, bagamat nangangamba sa integridad ng nasunog na gusali, tiwala naman ito sa ginawang pagsusuri ng City Engineering Office. Eh, mayroon din naman, kalam ko, na-inspect ng SIBO at ang mga engineers ang mga yan na pinabalik kami dito. May kabuang 112 na orihinal na stall holder ang maaaring umuko pa sa mga itinayong stalls sa left side upper level ng Block 3. Pero meron pang reinforcement yan kasi two-way yan. Yung steel deck natin ang isang reinforcement pero may mga bakal pa yan. Yung mga bakal na ito nag-hold doon sa slab natin. Bottom line, safe yung slab natin, huwag lang siyang loloadan. Samantala, nag-abot na rin ng tig 10,000 piso na financial assistance sa mga vendors mula sa Department of Social Welfare and Development. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na sapat ang supply ng tubig ngayong paparating na tag-init.
Samantala, ilang residente naman sa Metro Manila ang makararanas ng water service interruptions simula ngayong gabi. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Sa ngayon po, ang issue yung tubig natin dito sa Metro Manila na kasalukuyan po ay pagpanahon ng tag-init, nagiging issue ang water supply. No? At gusto po nating mapabatid sa mga kababayan po natin, may sapat naman tayong supply. Sapat ang supply ng tubig ngayong tag-init. Yan ang nilinaw ng National Water Resources Board o NWRB. Ngunit aminado ang ahensya na may ilang problema na kinakailangang bigyang solusyon, gaya ng kawalan ng akses sa malinis na tubig ng milyong-milyong Pilipino. Marami pa rin kasi ang gumagamit ng deep well at sa mga bukal na hindi protektado. Sabi ni Dr. Sevillo David Jr. na Executive Director ng NWRB, isa rin ang nagbabadyang El Nino sa kinakabahala ng ahensya. Ang sabi po kasi ng Pag-asa ay meron pong nagbabadyang El Nino. No? Ano pong ibig sabihin ng El Nino? No? Ang ibig sabihin po nito ay baka po magkaroon ng kabawasan po sa mga pag-ulan. Hindi lang po dito sa Metro Manila, sa iba-iba pong parte ng ating bansa. Samantala, ngayong araw ng Lunes, epektibo ang water service interruption na inabiso ng Maynilad Water Services sa mga customers nito. Isa sa mga apektado ng water service interruption ang lugar ng North Bay dito sa Navotas City. Ayon sa ilang residente dito, hindi nila alam na mawawalan sila ng tubig dahil wala naman silang natanggap na abiso. Wala pa naman kami natanggap na announcement. Napakahirap talaga, lalo't kapag wala kang sasakyan. Kung malayo ang mayroong tubig, siyempre kailangan mong gumastos ng pera para makapunta roon, pamasahe. Mahirapan dahil ligo, gagaya ngayon sobrang init, kailangan maligo lagi. Sa inalabas na advisory ng naturang water concessionaire, apektado ang mga lungsod ng Caloocan, Navotas at Quezon, kabilang din ang bahagi ng Bacoor City at Imo sa probinsya ng Cavite. Paliwanag ng Maynilad, bunsod ito ng mga repair works o pagsasaayos ng kanilang mga linya sa kanilang west zone area. Sa Barangay 95 Caloocan City naman, maaaring maghudyat ng samot-saring problema kung magkaroon ng kawalan ng supply ng tubig ayon sa kapitan nitong si Grace Ismael. Kung halimbawang isang araw, 2 araw, 3 araw, hindi po sasapat. Siyempre, yung ipunan nila ng tubig, hindi naman ganun karami. Habang sa Balinga sa Quezon City naman, hindi rin naabisuhan si Nanay Antonita Molina pero maghahanda na siyang mag-imbak upang mawalan man ng tubig ay may magagamit pa rin. Dahil sa hindi ko alam, pag alis ko ngayon, maghahanda na ako ng tubig. Inaasahang tatagal hanggang March 27 ang water service interruption ng Maynilad. Maaaring bumisita sa Facebook page ng naturang water concessionaire para sa iba pang detalye at listahan ng mga apektadong lugar. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ibang balita ito! Ipinagdiriwang ngayong araw ang International Day of Happiness. Pero ano ba ang kahulugan ng kaligayahan sa mga Pinoy? Ito ang balita ni Alan Manansala. Today is Happiness Day. Nagsimula ito taong 2013 matapos magpasa ng resolution ang United Nations na nagtatakda sa March 20 bilang International Happiness Day. At ngayong taon, tema ng celebration ay ang pagiging mindful, grateful at kind. Pero ano nga ba ang kahulugan ng kaligayahan o happiness? Base sa definition nito sa dictionary, ang happiness ay isang state of emotional well-being. Nailalarawan ito sa pamamagitan ng mga damdamin ng kagalakan, kasiyahan, pagiging kontento at fulfillment. Pero ganito rin kaya ang iniisip o pananaw ng publiko sa konsepto ng happiness? Kaya tinanong natin ang ilan sa kanila tungkol dito. Hello everyone! Nandito tayo ngayon sa Sorsogon City. So maghahanap tayo ng ating mga kasambahay kung ano ba sa kanila ang kahulugan ng kaligayahan. Sige tara, dito tayo. Walang problema, masaya, walang stress, stress free. For me, ang happiness is being satisfied and grateful for the things that you already have. Yung happiness is the process of achieving what you want in life po. Pagmamahal. Wow, love! Lahat naman may happiness. Family, ganun. Family, friends. Yung maabot yung future life, yung magandang nabukas. Pero
Kung Biblia ang pagbabatayan, ano nga ba ang kahulugan ng kaligayahan? Minsan nang sinabi ng nag-iisang sensible preacher na si Brother Eli Soriano na ang tunay na kaligayahan ay madarama kapag buo ang iyong tiwala sa Panginoon. Ang kaligayahan yung nasa Panginoon ka. You are content, meron kang proteksyon, meron kang Diyos na kinikilala, yun po ang tunay na kaligayahan. 1-2 ng awit. Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ano man ang nagpapasaya para sa atin, huwag nating kakalimutan na ipagpasalamat ito sa Diyos. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan, puntahan na natin, Monica, yung atin pong mga kahuserong Pinoy na nagbigay ng kanilang mga messages at mga komentaryo. Si Edgardo Balmores, hinggil ito sa Degamos Slay case pa rin. Sana lang lahat ng nahuli na nila at sa mga sumusuko ay totoong sangkot nga sila at magsabi sila kung ano ang totoo. Kasi baka planted lang para may nasabing nahuli, wag naman sana. Sabi naman ni Diding Pineda, dapat i-freeze ang bank account ni Teves, hindi makakakilos. Hindi na mo. Ay, ganun din sinabi nung kanyang asawa, di ba? Ni Nung napas lang, ng governor, yun ang hinihingi niyang gawin. Ito naman, at isang panibagong linggo po na naman po ang kumaga sa atin ngayon, dumarating sa atin ngayong buwan. First day of the week, no? Tapos, Work week, yan. naalala ko, magpaparehistro na naman pala ng sasakyan. Diba? Anong ending nun? Alam niyo na anong ending nung kanya. March, di ba? Tapos malalaman mo pala yun, Monica, kung anong week ka. Halimbawa, 1, 2, 3, first week. 4, 5, 6, second week. 7, 8, third week. Third week ako. Tapos, 4th, 9-0. Na gano'n. Yun, kailangan na naman. Pero alam mo, maganda, nabanggit mo na rin lang yung pagpaparehistro. Alam mo, naramdaman ko talaga na nawala yung mga fixers. Oo, bakit ikaw ba? Hindi. Ba't natawa ka? So, ibig sabihin, meron kang Pero ako personally, naramdaman ko nabawasan. Siyempre, naniniwala ako na mahirap tanggalin yan na talagang 100%. Pero personally, naramdaman ko, nabawasan. Ewan ko lang sa ating mga kasambahay. I-comment nyo po yung inyong mga karanasan kung meron pa rin bang mga fixers pag kayo po ay nagpaparehistro. Maganda kasi ikaw mismo nag-asikaso para alam mo eh. Kasi ako, maraming taon na ako naman talaga nag-asikaso ng rehistro, pati ng lisensya. Talagang, kumbaga tinatry natin na paano yung proseso para alam natin. Makakamura ka kasi. Malaki. Nalaman nga namin kasi dati may tumutulong. Hindi naman siya fixer pero parang ina-assess niya kami nung una. Siyempre may konting, kumbaga, dagdag yun. Tapos nakita nga namin, malaki pala yung diferensya. Malaki talagang diferensya. Anyway, maraming salamat. Jolimar? Bakit yung mga camera ba natin ay parang may nalalaman? Mag-usap tayo mamaya. Malinis daw po. Trumabaho. Anyway, maraming salamat pong muli sa pagsama sa public service channel na ito at sa paghahatid po sa inyo. Of course, patuloy po ang aming paghahatid na may init na balita sa inyo, aming mga kasambahay. At happy Monday at shoutout po sa ating mga kauserong Pinoy. Gaya nila, Melinda Vargas, si Baby Akuba, si Rodolfo Estorque, at si Honey Cuyugan. Hello po and happy viewing kay Bright Mix Vlog, Merlina Gahes, John Rabaya, at kay Frank Fuentes. Salamat po sa Diyos sa inyong pagtangkilik. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan dito po sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa amin po mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook account at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang mga news program ng UNTV. Pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 106 at 3 na nagsasabi,
Mapalad silang nag-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katwiran sa buong panahon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.